His way is perfect. Amen. Tayo natin tumayo. This is going to be the second part. That the message last 2 Sundays ago. The church is the place to be. Let's start with Matthew 6:33. Isang talata na napaka-familiar, pero huwag maging parasak na nating nasasabi. If you want to be blessed, if you want God to move, makita natin kilos ng Diyos sa ating buhay, this is one of the verses. Mga budag, basahin natin. Matthew 6:33, begin. Put him first, and God will bless you. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. 1 Corinthians 3, verse 9, and we could make it louder. Begin. Sapagkat so we are laborers, we are co-workers. In fact, we are joint heirs with Jesus. Tagapagmana. So, ang isang Diyos na magpapala ay magpapala sa mga kasama niya, kapuso niya, kaysa niya. Tayo magsipo. Pagpala ng Diyos sa masalangit, ang kanyang salita, ang biyaya ng Panginoon ay sumatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. The church is the place to be, lalo sa parang ito ng matinding pagsubok. Remember, going back to Haggai, nabiyasa natin noong nakaraan, chapter 1 and following, it was in 586 BC, si Nebuchadnezzar nilusot ang Jerusalem, and the city and the temple was destroyed, at ang bayan ng Diyos ay kinuhang alipin, alila, binusapo sila, they were brought to Babylon, bilang captives, and for the next 70 years, lahat sila ay inalipin, na wala ng karapatan na mabuhay ng sarili. They were all captives for 70 years. And then God intervened. Pinalaya sila using Cyrus the Persian. Nilusot ng Cyrus the Persian ang Babylon at sila ay pinalaya. The Babylonian Empire was finally put to end. Pinayagan ng mga Israelita after 70 years, bumalik sa kanilang homeland to rebuild the temple, to live their life. Mabuhay na rin para sa Diyos sa Jerusalem. And two among those captives, si Haggai at si Zechariah, namuna sa pagtatayo ng templo. Namuna para ibalik ang tao sa Panginoon. But after 18 years pa. So you see the slow pace, yung bagal, between the return of the exiles to the rebuilding of the temple. The delay took place. Church, the delay was done. Bumagal ang pagkilos ng Panginoon dahil ang kanyang mga katuwang ay naging puro pasaway. Because of one, the people's affection. Haggai chapter 1, verses 1 to 4. Haggai chapter 1, verses 1 to 4. Nabagalan, nahimpil ang gawa ng Diyos dahil iba ang naging pag-ibig ng mga tao. The affection of the people na wala sa Panginoon, natutuloy silang sumento sa sarili nila. There's nothing wrong taking care of your life. Amen? Wala pong masama na mag-asikaso sa pamilya. Pero yung pag-asikaso sa pamilya, sa sarili naisin, at ito ay makakalimutan natin ng Diyos, yun ang malaking problema. The people's affection. Ano sabi ng Bible? Haggai chapter 1, verse 1. Na ikalawang taon na si Dario na hari, na ika-anim na buwan, ng unang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Haggai. Okay, ano sabi? To make it short, sa verse 2, ganito sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo, na sinasabi, ang bayan ito, nagsabi, hindi pa dumating ang panahon ng pagtatayo ng bayan ng Panginoon. Mga kapatid, 70 years, plus 18. Hindi po tama sabihin na hindi pa panahon. These people, sabi nila, ay, hindi pa panahon. Hindi pa
panahon ang pagtatayo ng kanyang tahanan. Sa verse 3, na magkagay dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay, nagsasabi, din sa verse 4, panahon baga sa inyo na tumatahan sa inyong mga nakikisamihang bahay, sa mata ng ang bahay na ito ay namamayaging wasak. Hey, God is telling us, ang gaganda na ng mga bahay ninyo, bato na, mga may kisami na, ang dating TV nyo, girotape, yan, full flat screen. Dati ang kinakainan nyo, mga dahon-dahon lang, ayan eh, mga pinggan na mabasagin. You are developing, you are umasis, muna kayo, gumaganda buhay nyo, and yet the house of God, napapabayaan. Sabi ng Panginoon, through Prophet Haggai, panahon na para tayo. Ano sagot nila? Hindi pa panahon. Now, God is using Haggai to remind them that they are living in luxurious personal affection, pero ang Diyos napapabayaan nila. Na sino ba nagpala sa atin, mga kapatid? Sino nagbigay ng mga sa kalusugan? Sino nagbigay ng magandang kabuhayan? Sino nagbigay sa atin ng magandang tinatangkilik? Just listen, God. Diyos ang nagpala sa atin. Sa maraming bagay, merong ibinibigay, pinaggagastusan, pinaglalaangan, pero pagdating sa Panginoon, wala silang hinangad. The problem was, they were eaten up with selfishness. Naging self-centered sila. That leads to anuman ang nangyari, ipinahamak sila, napabayaan ng Panginoon, pabayaan pagdino, napabayaan ng pagsamba, nakalimutan lang sila pinalaya ng Diyos. Natapos sila pakita ng pagpapasalamat. They were eaten up with selfishness. At sabi nga natin last time, there was a printed material na sinabi ron, how to be perfectly miserable. Paano ka magiging miserable ang buhay? One, think about yourself constantly. Para maging miserable ang buhay mo, isipin mo, yung puro sarili mo lang kapakinabangan. Pangalawa, talk about yourself constantly. You want to be miserable? Ikaw na bida lagi. Ikaw na. You want to be miserable? Use personal pronoun. Ako. Dahil sa akin, dahil ako. And fourthly, demand everything be done your way. You want to be miserable? Gawin na lahat ang bagay sa sarili ng lakas, sa sarili ng kapangyarihan, at kalimutan niyo Diyos. You are an epitome of misery. Ang mga tao sa panahon ni Haggai, halaga ba ng priorities? And Haggai cut them no slack patungkol sa nakakalimutan nila. Me first. No, God first. Dapat. God first. The people's affection. Pangalawa, so sabi ng Diyos, hindi pa ba panahon na ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng buhay ninyo, na ang tahanan ng Diyos ay laid desolate? That was their affection. People's answer. Haggai 1 verse 2. Tinipo sabi nila. Ganito, salita ng Panginoon sa mga hukbo. Ang bayan nagsasabi, hindi pa dumating ang panahon. Hindi pa oras, wika nila. The time is not yet come. Hindi pa panahon. Wala pa sa oras. Ang tanong, sino ka para magsabi hindi pa panahon? Sino ka para magsabi sa kamo nakakausapin ng mahal mo sa buhay? Baka mamaya mamatay niyan. May mga tao kayo, kausap mo, masigaw, malakas, maayos, ang lakas-lakas ng maayos ang kalusugan. Yan ano ba sana, nakita niya namatay. Sino mag-aakala ang bahay doon sa California fire ay masusunod ang ganyan lamang. Nang gano'ng kabilis, na parang sinisira ba talaga ng impyerno? Kung nagpa, ng kanilang mga bahay na bigyan ng halaga, ay masisira lang na inang sandali. Sino ka pa magsabi sa Diyos? Hindi pa panahon. Mga kapatid, ngayon ang panahon. Kung hindi ka pa Kristiyano, ngayon ang araw ng kaligtasan. 1 Corinthians 6:2, kung hindi nagkakamali. Now is the day of salvation. Ito na panahon na magtayo ka ng bagay para sa Diyos. Okay? Today is the accepted time. Ito na rin panahon kung saan tayo dapat naman matutong magbalik sa Panginoon ng pagpapalaya sa atin. Timing is now. Nakakalungkot ho. Sabi ng mga tao, pagkatapos makinig sa mensahe ng pastor sa preaching, I aim to do that, pastor. Preaching ulit, I aim to do that. Pastor, I aim to do that. Asintihin ko yan, gagawin ko yan. Stop aiming. Church, start shooting. When you keep aiming and aiming, walang mangyayari. Shoot! Gumawa na tayo. Sabi ni Sir Lolo sa apo niya, meron dalawang klaseng tao sa mundo. One,
who work, and the other group is the crowd who wants the credit. Sabi ng tao niya, and I would want you to be on the first group, the one who work, and let the credit goes to God. The people's answer, mga kapatid, huwag yung pinakita yung Diyos. Amen? Kung paano mas pinakita yung babae, huwag yung pinakita yung Diyos. Kung meron nakakabala sa bagay ng Diyos, maging matalas kayo. Teka muna, meron kami activities sa church. Teka muna, meron kaming gagawin para sa Panginoon. Dapat Diyos kagad at hindi ka lugi. Hindi ka babagsak sa school. God will give you more wisdom. Yan po sa verse 3. Chapter 1, verse 3 ng Hagay. Na magkagad dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Hagay, nagsasabi. Okay, verse 4. Parang pagka sa inyo na tumataas sa nakikisamihang bahay, tingnan nyo, ang bahay magaganda, pero ang bahay ng Panginoon ay wasak. Ito yung pinagpala na sila, umunlad na sila, umayos na sila. May isang barkada, tatlo sila, nagtatrabaho sa construction. Isang Irishman, isang Mexican, at isang under-Bisaya, Pilipino. Sabi ng Irishman doon sa abroad, nandun sila, tatrabaho. Pagbukas sa kanyang baunan, pira, Irishman siya. Pagbukas, convict na naman at repolyo, talagang tatarin ako sa building na ito, papamatay na ako. Lagi na lang, itong ba ako, araw-araw. Pagka-convict at saka repolyo bukas, tatarin ako. Sabi ng isa, Mexican, ay hindi, ako. Pagtingin niya, ako, burritos na naman. Pag ito na naman ang bangko bukas, tatarin ako sa building na ito. Yung Pilipino, nakipagyabangan. Bulonya na naman. Manok na naman. Pag ito na naman ang bangko bukas, tatalon talaga ako. Ako unang tatalon. Kinabukasan. Pagbukas sa babaw nila, nakita ng Irishman, talon siya. Sabi ng Mexican, ano? Bulonya siya naman, talon siya. Sabi ng Pilipino, bulonya ng chicken, talon din siya. Ay, binuro yung tatlo, nakaburon. Iyak-iyak ng mga asawa nila, iyak-iyak sila. Kwento na naman to. Sabi, nung babae, hindi ko akala, ayaw na pala ng asawa ko yung binabaon niya, hindi ko nalaman, iyak-iyak siya. Yung Mexicano, ganyan din. Hindi ko alam na ayaw pala ng asawa ko na ng burritos. Hindi ko alam na nagsasawa na siya ron. Hanggang siya, hindi kumikibo yung babae isa. Ikaw, ay Pilipina, ba't ikaw, hindi ko kumikibo? Tataka ako, ba't nagpakamatay sa akin, hindi mo na ako nagkanda ng pagkain niya, siya. Araw-araw siya nagkanda ng pagkain niya. Nagsasawa na pala siya, ba't di niya tigilan? Oo niyo mga kapatid? Hindi ba kayo sawa sa buhay niyo? Araw-araw na, kita niyo mga classroom teacher no. Tapos, ang Panginoon na, pagka-Sunday, maging masaya ka. Inaayos din sa buhay mo. Minsan nakababagit pa yung linggo, mas masaya ka sa barkada. May problema tayo ron, mga kapatid. So, people's answer, people's affection, tulungan tayo ng Panginoon na iyan sa ating kalooban. Pagka sa Panginoon, dapat nangunguna tayo. Amen? Wala mangyayari sa ating buhay pag ang tao nakatingin, nakatuon tayo sa ating sarili at nakaiwalay tayo sa Diyos. Tingnan mo sa verse 7. And I'll close. Verse 7, tingnan po. Basa. Ito sabi ng Panginoon, huwag po, gunitin ninyo ang inyong manakad. Verse 8. Basta, magsiyaan kayo sa mundo, magdala ng kahoy, magtayo ng bahay, aking kalunugdan, ako'y luluwalati, sabi ng Panginoon. Go back! Kung ano dapat niyong gawin. Sundin niyo sinasabi ng Diyos. It means we need to work for Him. It means we ought to serve Him. Church, listen, we ought to worship Him. Hindi niyo kaya mabuhay na wala ang Diyos. We must make a decision na Panginoon, pag linggo, ako ay sa iyo. Pagka-ordinary day, lahat ang gagawin, isasangguni ko sa iyo. Amen? Huwag niyo hiwalay ang buhay sa Diyos. Dahil pagkakahiwalay sa Panginoon, wala kang nagagawa. John 15:5. Huwag niyo hiwalay ang sarili niyo sa Panginoon. Kayo ang humiwalay sa sanglibutan. So in other words, God is telling them, put Him first. Unahin niyo siya, and He will bless you.
Hebrews 10:25. Ano sabi ng Bible? Huwag pabayaan ang pagkakatipon. Ito na ginagawa ng iba. Isang tao, siya ang nangunguna sa pagsamba sa lugar ng mga hari doon sa palasyo. At sa tuwi na sila may pagsamba, ang mga tao ay dagsa naroon. Napasin ang kanilang leader. Mayroong hindi tama. Isang araw, samba. Walang dumating. Dumating ni isa. Sabi ng hari doon sa namamahala, ano nangyari? Ba't walang mga tao dito ngayon sa ating pagsamba? Kasi po mahal na hari, nakita ko ang kanang motibo. Andito sila, pag andito kayo. Inannounce ko sa dyaryo kahapon, hindi kayo darating. O bakit hindi sinabi? Ba't sinabi na ako darating? Para malaman ko po kung sino talaga narito dahil sa Diyos. O narito dahil sa iyo. At nung araw na ito, walang dumating, kasi narito sila para sa iyo, hindi para sa Diyos. Mga kapatid, kung tayo para sa Diyos, walang makaadlang na magpunta kayo sa gawain ng Diyos. Loon dahil makaadlang. Wala. Kailangan puro tayo sa Diyos. Sa isang door-to-door survey na ginawa, tinanong yung mga tao kung ano mga reason bakit kayo ay hindi umatin sa church. Una, boring daw. Pangalawa, irrelevant. Pangatlo, lagi na humingi ng pera. Pang-apat, lagi silang busy. Isa naman, hindi ako palagay. Ano man ang dahilan ninyo, dapat kaya kayo nasa church dahil kay Kristo. Dahil wala na iba, kundi siya ng pag-asa natin. I'm going to show you a video. I hope mag-play. Pero, it's high time na malaman nyo bakit kayo nasa church. Okay? Ano dahilan bakit kayo nasa church? Dahil sa kaibigan? Dahil sa wala na kayo magawa sa bahay? Ba't kayo naglilingkod sa Panginoon? By the way, this church has never asked anyone na magsakripisyo kayo para sa gawain. No. Lahat volunteer. We go to places, we go to camps, we go everywhere. May merienda, may food. Without a single centavo, hinihingi ng church para ibang gastos. No. Because the church knows how to provide. Pero hindi habang buhay ganun. Sabi niya, Panginoon, gusto kong pagpalain mo rin naman ako tulad ng pagpapala mo sa mga kasama ko sa church. Okay, you watch this, then we will close.